Hindi pa man naililibing ang mag-asawa at 3 menor de edad na nalunod nitong Martes sa Pampanga River sa bahagi ng Barangay Santo Tomas, San Luis, Pampanga. 2 bata ang kasunod na nalunod sa ilog sa bahagi ng Barangay Sulipan sa bayan ng Apalit. Bahagya pa lamang nakapagpapahinga ang rescue team ay kinailangan na nilang magtungo sa nasabing lugar nitong Miyerkules para hanapin ang 2 dalagitang nawala sa ilog habang lumalangoy. Alas 8 ng umaga at alas 12 ng tanghali nitong Huwebes nang ma-recover ng PNP, Apalit MDRRMC, Pampanga PDRRMC at Subic Bay Metropolitan Authority Rescue Team ang mga bangkay ng 2 dalagitang nalunod. Batay sa tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC3, umabot na sa 23 ang nalunod sa Pampanga River mula Agosto nitong nakarang taon. Tinatayang nasa 40 talampakan ng lalim ng Pampanga River sa bahagi ng San Luis kung saan nalunod noong Martes ang 5 katao habang 30 talampakan ng lalim kung saan nalunod ang 2 dalagita. Ayon kay Engineer Lulu Alingcastre ng Pampanga PDRRMC, isang memorandum na ang inilabas ng pamahalang panlalawigan para pagbawalan ng publiko sa paliligo sa Pampanga River. Magka-call na ng emergency meeting together with the governor and dun sa mga affected area, barangay along the Pampanga River, mostly dito sa 4th District. From there, pag-uusapan namin kung ano talaga ang dapat pang gawin when it comes to disaster preparedness at saka yung mga responsibilidad ng bawat mga barangay, mga pamilya. Naniniwala naman si Alingcastre at Apalit Mayor June Tetangco na kailangan na ng ordinansang magbabawal sa paliligo sa Pampanga River. Pero ngayon, sa mga nangyayari na ngayon, lalo na after tayo doon sa sinasabi natin, pag-iingat, pero include natin to. Kasi pwede yung bumuo ng sariling mga batas, ang probinsya, munisipyo, at barangay. Kailangan na kailangan po yun, lalo na especially yung mga towns along Pampanga River. Kasama si Justin Dizon, ako po si Marvin Malyari, alerto alisto sa pagbabalita.